Friend, may kakilala ka bang yumaman dahil sa giyera? Pero hindi dahil sa baril or bala or bomba ha? Well, mainit na usapin ngayon ang maaring pwedeng maging banta ng pagkakaroon ng another world war dahil na rin sa mainit na mga nangyayari sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ngayon pa man, tulad nga ng sabi ko, ang taong tinutukoy ko ay yumaman dahil sa giyera. Pero hindi dahil sa baril or bala, kundi dahil sa pagkain. At sigurado ako, maging ikaw man, isa ito sa naging paborito mong pagkain hanggang ngayon. Sino nga ba ang taong to at ano ang pagkain naging paborito din ng maraming Pilipino at naging kilalang produkto sa buong mundo? Siya ay si Momofuku Ando, isang Japanese-Taiwanese entrepreneur na nagsimula sa simpleng pangarap na magbigay ng affordable at convenient na pagkain para sa lahat. Pero bago niya narating ang tagumpay, marami siyang hinarap na pagsubok. Pinanganak si Momofuku Ando noong 1910 sa Taiwan na noon ay nasa ilalim ng pamamahala ng Japan. Bata pa lang siya ay nawalan na siya ng magulang. Kaya lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Sa kabila ng mga pagsubok, nagkaroon siya ng interes sa pagninegosyo. Pansin ko lang madaming mababait na taong lumaki sa lolo at lola. Lalang, naisingit ko lang. Sa murang edad, nagsimula siyang magnegosyo sa pagbebenta ng tela. Nagtagumpay siya sa larangang ito pero hindi rin naging madali ang lahat dahil sa World War II at sa mga naging epekto nito sa ekonomiya ng Japan. Nalugi ang kanyang negosyo pero hindi siya sumuko. Matapos ang giyera, bumalik siya sa Japan at nagsimulang mag-isip ng bagong ideya. Ang tanong sa kanyang isipan, paano kaya ako makakatulong sa tao lalo na sa panahon ng kagipitan? Noong 1958, nakita ni Ando ang mahabang pila ng mga tao para sa ramen. Napansin niya na maraming tao ang walang makain. Kaya nagkaroon siya ng ideya na mag-develop ng murang, masarap at madaling ihanda na pagkain. Sa puntong yon, ipinanganak ang konsepto ng instant noodles. Hindi naging madali ang proseso. Halos araw-araw nag-eeksperimento siya sa kanyang maliit na shed gamit ang iba't ibang pamamaraan para mapreserba at mapadali ang pagluluto ng noodles. So ganito kaliit na kwarto or kusina siya nagluluto noon. Hanggang isang araw, naisipan niyang subukang i-deep fry ang noodles para mas mabilis itong maluto. At doon na-discover niya na ang sikreto ng instant noodles. Try din kaya natin i-deep fry ang pera, baka maging instant millionaire din tayo. Walay na joke. Corny? Noong 1958, inulunsad ni Ando ang chicken ramen, ang kauna-unahang instant noodle sa mundo. Bagamat may mga nagsabing masyadong mahal ito nung una, mabilis pa rin itong sumikat. Ito ang naging simula ng pag-revolutionize niya sa food industry. So ito yung mga ninuno ng mga instant noodles na meron tayo ngayon. Sa bawat pack ng chicken ramen, dala nito ang pangarap ni Ando na magbigay ng abot-kayang pagkain para sa lahat. And for many years, nag-evolve na ito. And I'm sure familiar ka nito. Pancit Canton. At isa pa sa mga sikat na minumukbang ng karamihan. Ito yun. 1971, habang nasa Amerika siya, napansin ni Ando na binabasag ng mga tao ang noodles at nilalagay ito sa paper cup bago lutuin. Dito niya nakuha ang ideya para sa isang game-changing invention, ang cup noodles. Sa simpleng ideyang ito, mas napadali ang pagkain ng noodles, lalo na para sa mga taong on the go. Mabilis na sumikat ang cup noodles hindi lang sa Japan, kundi sa buong mundo. At mula noon, naging isa na ito sa mga iconic na pagkain na kilala natin hanggang ngayon. Si Momofuku Ando ay hindi lamang basta isang negosyante. Siya ay isang innovator na naghahanap ng solusyon para sa problema ng kagutuman at convenience. Sa kanyang pagsusumikap, nagawa niyang baguhin ang paraan ng pagkain ng mundo. Ang kwento ni Ando ay magpapaalala sa atin na ang tagumpay ay hindi agad-agad dumarating. Kailangan ng tiyaga, diskarte at paniniwala sa sarili. At sa kabila ng mga pagsubok, huwag tayong matakot mag-isip ng bagong ideya dahil baka sa simpleng ideya na yon ang magdala ng pagbabago sa buhay ng marami. Well, akalain mo nga naman nang dahil sa giyera ay nagkaroon siya ng ganitong ideya. Indeed, through his story, it only proves that in every adversity, there's a single seed of opportunity. Well, just a friendly reminder.